Pakinggan ninyo yung isa pang sinungaling. Ayan na. Yung isa pang sinungaling, mga bossing, pakinggan natin. Sabi ko nga sa inyo, punong-puno tayo ng manggagamit ngayon. Noon, itong si Erwin Tulfo, sabi ko nga sa inyo, nagna-number 1 ito eh. Alam niyo kung bakit nagna-number 1 ito sa survey? Kasi ano ito, branded as Duterte ito eh. The reason why nagna-number 1 ito, kasi alam ng mga taong bayan that Duterte itong mamang ito eh. Pero it turned out hindi. Mali. Sinungaling. Noon, anti-corruption sila, pero ngayon, kita mo kung anong mga lumalabas sa bibig nila. Ito, pakinggan ninyo. Ako, sabi ko nga sa inyo, Ben Tulfo, I don't have problems with Ben Tulfo. Kasi hindi trapo si Ben Tulfo eh. At least now, hindi pa siya trapo. Ito si Erwin Tulfo, hindi pa ngayon lang umupo. Puta, naging trapo kagad, naging basura kagad eh. 'Di ba? Si Raffy Tulfo naman, ang problema ko sa kanya, okay naman siya eh. Ang problema ko sa kanya, ang dami niyang sinimulan sa Senado nang hindi niya tinapos. Tapos malaman-laman mo, balak palang gamitin ng administrasyon para panlaban nila kay VP Sara sa 2028 pag nagkaroon ng presidential election. I have nothing against the Tulfos. It's just that sa ngayon hindi ko na nagugustuhan yung political leanings nila. Kung dati para sila sa mamamayang Pilipino, ngayon puta kakampi na sila ng mga kuratong baliling. Clear na ba ang citizenship ni Erwin? Hindi ako sure. Pero that is something na dapat na i-address. Kaya nga hindi na confirm ito as DSWD secretary because tsaka guilty to sa mga kaso niya sa libel. Tapos ayan pa yung citizenship niya. Ano pa yun? Questionable pa yun. Pakinggan ninyo kung ano na si Erwin Tulfo ngayon. At sigurado ako kung ano yung posisyon nito, yun na din ang posisyon ni Raffy Tulfo. Kasi talagang close siyang magkapatid na yan. Si Ben Tulfo naman has always been an outcast eh. Kaya sabi nga ni Ben Tulfo, di ba, na ako, I'm not my brothers. Hindi ako katulad nila. Kung ano man yung politika nila, wala akong paki doon. Basta ako, meron akong gustong itulong sa bayan natin and I hope people will consider. Ganon si Ben Tulfo. Hindi katulad nito, putang yabang-yabang. Ina-acknowledge na nga niya, siya na mananalo kagad eh. Diba? Ina-acknowledge siya na mananalo kagad sa election. Panoorin natin itong mga speeches, itong speech ni doble cara, traidor na si Erwin Tulfo. This coalition clearly see a diversion of attention away from the mounting evidence of fund misuse under the Office of the Vice President and the Department of Education. Fund misuse ang Office of the Vice President at ang Department of Education. Fund misuse. Papaano mo nasabi, taga-COA ka ba? Sinabi ba sa'yo ng COA na merong misuse ng funds? Sinabi ba sa'yo ng COA na, sir, yes, meron po talaga, ninakaw po talaga nila yan? Hindi, walang ganong certificate na na inilabas ang COA. Actually, ang COA pa nga ang naglalabas ng mga dokumento na wala silang question sa spendings ng Office of the Vice President. And besides, Tulfo, that's what, 125 million? Kayong mga congressman, hinanapan ba kayo ng naglalabas ba kayo ng inyong mga yung inyong mga detalyadong COA reports? Hindi ba pag kapag nag-liquidate kayo, certification lang? Hindi nyo naman iniisa-isa yung mga pinagkagastosan nyo rin ng pera na yan, di ba? Certification lang that this was all disbursed already. The budget, wala na, naubos na, nagamit na. Tapos dito sasabihin mo, paka-judgmental ka na merong misuse sa budget ng OVP, mounting evidence ng misuse. Putang ina, nandoon nga si Inday Sara sa Kongreso, hindi nyo nga tinanong si Inday kahit isang beses eh. Taing-tai kayo,
ano nyo, take nyo ng oath. Nung nakaupo na dun, putya, hindi nyo tinanong kahit isang beses. Tapos sasabihin nyo, you have mounting evidence to show na si Inday Sara merong pagwawaldas sa kanyang budget. 'Di ba? Kakapal naman ng mukha. Lalo ka na, Erwin Tulfo, ang kapal ng mukha mo, ikaw ba sa pagkakakilala mo? Sa ilang taon na sinisip-sip mo yung mga puwet ng mga Duterte noon, nakita mo ba na kurakot sila? Ikaw ba sa sarili mo, alam mo na nangurakot sila? Bossing mo si PRRD noon, di ba tuwan-tuwa tayo, pinagmamalaki natin yung bahay niya, ni isang pintura walang nadagdag nung naging presidente siya? Wala tayong nakitang rangya dun sa tao. It doesn't make sense, sir. Wala tayong nakitang rangya doon sa tao, maniwala kayo. Wala tayong nakitang luxury sa kanila. Ikaw ba, kinwestiyon mo man lang ba, sir? Kinwestiyon mo man lang ba yung kahit na papaano yung mga confidential funds ng presidente natin? Inano mo ba? O katulad nito mga bossing. O ayan, papakita ko lang. Erwin Tulfo. Nakikita mo ba yan, sir? Nakikita mo yan, yung ano na yan, yung nasa screen natin ngayon. 125 million na confidential funds ni Inday Sara. Tingnan mo, kanino pa galing yan? Galing pa yan kay Bongbong. Galing pa yan sa opisina ng presidente. Tingnan mo kay Bongbong. Confidential funds used, 4.5 billion. Tapos ito pa, 129 billion na worth na ginto, binenta nila. Kinuha nila yung 62.5 billion sa GSIS. Sa SSS, kumuha sila ng 62 billion. O, yung LDP, 62 billion, DBP, 62 billion, PDICS, 107 billion, PhilHealth, 89 billion, flood control, 500 billion. Tapos meron pang loto. Anomalya sa loto. Tingnan mo kung gaano kadami yung iskandalo ng administrasyon na to. Tapos sasabihin mo si Inday Sara merong hindi tamang paggamit ng 125 billion, Mr. Tulfo? Ikaw ba, sir? Alam mo ba na ang Davao, bago nag-Vice President si Inday Sara, alam mo ba na walang utang ang Davao? Binayaran ng administrasyon ni Inday Sara yung utang ng Davao City bago niya ipinasa sa kapatid niyang si Baste. Alam mo ba yun? At hanggang ngayon, under the leadership of Mayor Baste Duterte, alam mo ba na walang utang ang Davao City? Tapos, palalabasin mo sa speech mo, Mr. Tulfo, na corrupt ang mga Duterte na dati mong pinaglingkuran? Corrupt ang mga Duterte na dati mong inidolize. So ngayon, idol mo na si Romualdez? Ganun ba yon? O, pakita natin sino ng idol niya. O, maririnig nyo dito kung sinong idol niya. Sige, i-play natin ulit. Mr. Speaker, the allegation of financial irregularities involving the OBP and the DepEd are serious and demand answers. Serious and demand answers. Putangin, ang galing ha. Sabi ko nga sa iyo, if there is someone na dapat na magtatanggol sa mga Duterte, unang-una ka dapat doon. O bakit? Kasi nga, alam mo yun, sinamahan mo sila. Kasama ka sa gabinete nila eh. Yung 6 na taon ni PRRD, sunod ka ng sunod sa kanila. Nung 6 na taon nila Duterte, nakakita ka ba ng corruption doon, Erwin Tulfo? Meron kang nakitang doon? Meron kang nakita na korupsyon nung panahon nila? Kasi kung meron, sana, noon ka pa nagsalita. Ngayon ka lang nagsasalita. Kung kailan, ka na. Kung kailan congressman ka na. O, sige, diretso. Tingnan nyo kung sino na yung idol niya ngayon. The Filipino people
deserve accountability, transparency, and honesty from their leaders. Especially yun from naman pala maglabas kayo ng ano ninyo, ng COA ano ninyo, COA audit ninyo na malinis. Yung yung maganda, wait lang ano yung ilaw ko baka mamatay i-charge ko na tong ilaw ko baka mamatay, ayan. Mag-ano kayo, magpakita kayo mga bossing ng ano ninyo, ng mga COA audit ninyo na malinis, malinaw, yung talagang detalyado, kada unang piso hanggang sa huling piso. someone who oversees billions of pesos meant to uplift the lives of our citizens and improve the quality of education of our children. You want to improve the quality of education of our children, Erwin Tulfo, binawasan niyo yung budget ng Department of Education? Putang ina, ipokrito ka. Ipokrito ka, sir. Kung talagang gusto nyo na tumaas ang value of education sa Pilipinas, sana hindi nyo pinayagan na mawalan ng budget or tanggalan ng budget ang Department of Education. Kasi ang sabi ni Angara, yung budget na tinanggal sa kanila is supposed to be for computerization. Computerization ng mga estudyante natin at ng mga guro. Inilagay nyo dyan si Angara tapos tinanggalan nyo ng tinanggalan nyo ng budget. Tapos sinasabi mo na deserve, Tulfo, ng mga kabataan natin ng magandang edukasyon. Pero isa ka sa mga pumayag na bawasan yung budget sa edukasyon. Anong klase yan? It doesn't add up. Conflicting yung speech mo doon sa totoong nangyayari sa bayan. Alam nyo kung bakit? Ito na, sasabihin na niya. Instead of addressing these issues head-on, they have chosen to create a smokescreen, fabricating baseless accusations against Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yun na, puta, lumabas na yung pangalan. Tangina niyan. Ito na yung idol niya ngayon. Kung noon, dumidila siya sa tumbong ng mga Duterte, 6 na taon, pinakinabangan niya yon, kaya nga sumikat siya ngayon dahil sa mga Duterte, dahil tangina wala nang silbi to noon Tinanggal na nga sa ABS-CBN to Yung kanilang T3, yung T3 nila, yung Tulfo Brothers, 3 sila, hindi nga yun nag-click dahil nag-aaway-away silang magkakapatid Hindi ba? Na ano nyo nga na nakita nyo yung corruption na involved itong magkakapatid na to doon sa yung kanilang kapatid na babae, di ba? Ang ina, kung makapagsalita kayo para kayong walang bahid ng corruption Na-hearing kaya kayong mga Tulfo nun na ipina-funnel ng kapatid nyo yung budget sa mga programa ninyo. Di ba? Yun yung pinag-usapan nun. Tingnan nyo, sino na idol niya ngayon? And other public officials. Mr. Speaker, the Speaker of this House, Ferdinand Martin G. Romualdez, has shown exemplary leadership in ensuring that this chamber remains a bastion of transparency. This chamber remains a bastion of transparency. Gunggong! Bastion of transparency sinasabi mo. Nagsimula ang problema ninyo sa mga Duterte noong hinihingi na ni PRRD yung mga saan nyo pinagdadala yung mga pera ng Congress. Remember, sinabi ni PRRD that the Congress is the most rotten organization sa bansa natin. Tapos sinabi niya na maraming mga congressman kontratista. Ganito, ganyan. Pinaliwanag ni PRD sa atin yun Di ba sabi ni PRD, open the book. Show us saan nyo dinala pera ng taong bayan. I was a congressman, sabi niya. At hindi na ako nag-congressman ulit nung nakita ko yung kahayupan dyan. Open the book. Ano nangyari? Anong ginawa nyo? Did you open the book? Hindi. Ang ginawa nyo, tinanggalan nyo ng prangkisa yung SMNI para hindi na makapagsalita si PRD. Ano pa? Putay na. Yung pinakulong nyo, yung nagtanong kay Romualdez kung totoo ba na yung budget niya sa
sa travel expense niya ganito. It turned out, mababa pa pala yung figures na binanggit ni Ka Eric tsaka ni Doc Lorraine. Nagtanong lang sila, pinakulong nyo, pinakontempt nyo. Nagtanong lang. Ano pinagsasasabi mo na bastion of transparency? Tayo na baka kaya transparent na kasi na wala ng pera, inubos nyo na. Oh, transparent na talaga yun, makikita mo na. Oh, pati loob, ubos na yung pera eh. Yun ang bastion of transparency nyo. Bastion of transparency, sabi nga ni Mia Poche, oh. Lokohin mo mga tao, Erwin Tulfo, sinungaling ka din. Para kang si Rapi. Uy, grabe naman. Hindi naman sinungaling si Rapi Tulfo, nanahimik lang siya. Oh, nanahimik lang siya doon sa mga issues ng bayan na ini-expect natin na papalagan nila. Kasi galit sila sa mga umaabuso, umaapi sa mga tao eh. Mantakin mo, smuggling, PCSO, yung araw-araw may nananalo. Binuksan niya lahat yan eh. Asan na? Walay na. Yun lang naman ang problema natin dyan kay Rapi. Eh, ngayon to si Erwin, tinan mo. Umpisa pa lang, hindi pa man senador, nagpapakita na balasubas. Hindi pa man senador, nagpapakita na ng dishonesty and disloyalty sa bayan. Ang taong sinungaling, sabi nga kapatid yan ng magnanakaw. Lagi niyong tatandaan yan. Oo, kaya ito, sige, ituloy pa natin ang kanyang paghimod sa tumbong ni Romualdez. And accountability. He has no time for petty political games. His focus is on serving the Filipino people. Wow, yun daw ang focus ni Martin Romualdez. Tangina, serving the Filipino people? Serving the Filipino. Bakit? Okay ng ina niyan. Presidente ba yan? Bakit siya magsiserve sa Filipino people? Di ba dapat nagsiserve siya sa distrito niya? Diyan sa Leyte? Tingnan mo nga kung ano itsura ng distrito niya. Erwin Tulfo, kung gumanda ba under nung leadership niya, gusto niyang ayusin, magsilbi sa buong Pilipinas. Yun nga ang Leyte, bulok-bulok. Mr. Speaker, the Filipino people deserve the truth. They deserve leaders who prioritize service over self-preservation. This House, under the Speaker's leadership, remains committed to ensuring that no one is above the law. Yes. And that Nanginan, lakas ah. Uta, no one is above the law ah. Sabi ko nga sa inyo, ito ang nagagawa ng pagsama-sama niya kay Romualdez at binibilang-bilang nila yung mga itlog sa palengke. Oh, eto na yon. So dito pa lang makikita mo na talaga itong Erwin Tulfo na ito. Putang ina. Hindi pa man tumatagal sa politika na bulok na. Nabulok na. Sobrang higop nito. Sabi ko nga sa inyo, putang ina, mahihiya ang malabanan dito eh. Erwin Tulfo, mahihiya ang malabanan, siphoning services sa'yo sa sobrang tindi ng higop mo. Public funds are used properly and responsibly. That is all. Thank you, Mr. Speaker. Ang ina, oh, di ba? Oh, pucha. Ang tanong mga bossing, ang tanong. Oo, magkano kaya ang halaga ng speech na yan? Po, taragis talaga naman. Sabi ko nga, ibang klase. Ibang klase, mga bossing. Itong mga balitang ito talaga naman. At syempre, katulad nga ng mga na medyo talagang full blast sila ngayon eh. Full blast sila ngayon sa pagsira sa mga Duterte.